Ella, pwede mo bang iabot ang suklay? Tanong ni Bianca habang nakayuko para silipin ang kulot nitong buhok sa full-length mirror. Iniabot ni Ella ang suklay, maingat na hindi magpahalata sa nanginginig niyang mga daliri. Heto, ayusin ko na rin yung hairpin mo sa kaliwa, parang matatanggal na. Tumalikod si Bianca, puno ng tiwala at dahan-dahang inayos ni Ella ang mga nakalagay sa buhok nito. Pinilit niyang mag-focus, pero paulit-ulit siyang napapatingin sa orasan sa dingding. Pagkatapos ng isang oras, maglalakad na si Bianca sa altar papunta kay Adrian. Sa Adrian na akala ni Ella ay magiging sa kanya dati. Ang tahimik mo, ani Bianca na ngayon ay nakatitig sa kanya sa salamin. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Ella. Oo naman, gusto ko lang siguraduhin perfect lahat sa kasal niyo ni Adrian. Sa tingin mo, iiyak si Adrian? Tanong ni Bianca habang kumikislap ang mga mata. Lagi naman siyang umiiyak sa mga pelikula. Mababaw ang mga luha niya, kaya baka umiyak siya dito ngayon. Natawa ng mahina si Ella. Malamang, alam mo namang malambot ang puso niyang kaibigan ko. Natawa si Bianca kasama niya at namumulang pisngi sa saya. Para itong bituin kumikislap sa mismong araw ng kasal. Parang isang taong nabubuhay sa panaginip na dati inaasam ni Ella para sa sarili. Umiwas na muna siya ng tingin, masyado nang masakit at baka may makahalata pa. Wala naman kasing may alam na iba kundi siya lang na mahal niya ang best friend niyang si Adrian. Magkababata sila ng binata, naging mag-best friend at halos hindi mapaghiwalay. Akala nga ng iba silang magkakatuluyan. Pero hanggang kaibigan at parang kapatid lang talaga ang turing sa kanya ni Adrian. Hanggang sa dumating si Bianca. Una nitong nakilala si Bianca sa town fair. Maganda, mabait at mahinhin kumilos. Kung paanong tingnan ni Adrian si Bianca, yun ang pangarap ni Ella noon na tingnan siya nito. Simula noon, alam niya na wala na siyang pag-asa. Hindi ako makapaniwalang dumating na talagang araw na to. Bulong ni Bianca habang nakaharap sa salamin. Ang swerte-swerte ko. Inilagay ni Ella ang kamay sa balikat nito. Maswerte rin si Adrian sa'yo. Totoo yon at yon ang pinakamasakit. Sa labas, tinawag na ng wedding planner ang mga bridesmaids para pumila. Sinipat ni Ella ang kanyang bouquet, inayos ang buhok at huminga ng malalim. Kakayanin niyang araw na yon, kailangan niyang kayanin. Hanggang sa nagsimula ang bulungan, unay bahagya lang at ilang nagtatakang tingin hanggang sa may napasinghap. Isang lalaki ang naglakad sa gitna ng aisle, bahagyang paika-ika na parang lasing. Bumagsak ang puso ni Ella. Hindi, anong ginagawa ng Liam Marcelo na to dito? Naiinis na tanong ni Ella. Mukhang nagugulo pa yata. Ex-boyfriend ni Bianca si Liam, dating matalik na kaibigan ni Adrian ng binata kaya kilala niya ito. Kung siyang girl best friend ni Adrian, si Liam naman ang boy best friend. Ang lalaking nawala sa mga taon na nakalipas matapos ang magulong hiwalayan. Ang lalaking sobrang sinaktan si Bianca na inabot ng 1 taon bago ito muling nagtiwala. Bianca! Sigaw ni Liam at kumakalabog ang boses sa katahimikan. Teka, Bianca, wag mo tong gawin. Huwag kang magpakasal. Bakit kay Adrian pa? Kumila si Ella bago pa siya makapag-isip. Inabot niya ang bouquet sa ibang bridesmaids at mabilis na lumakad sa aisle. Liam, bulong niya, galit ang tinig habang kinakaladkad ang braso nito. Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko siyang kausapin. Lasing ang boses na sabi nito. Hindi niya pwedeng pakasalan yun. Nawala lang ako. Nasira lang ako ng kaunti bakit inahas na agad ni Adrian. Lasing ka, singhal ni Ella. At nagwawala ka. Mahiya ka nga? Mahal ko pa rin si Bianca. Malakas na pagkakasabi ni Liam, sapat para marinig hanggang likod. Uminit ang pisngi ni Ella pati na rin ang kanyang ulo. Lahat ay nakatingin, tumigil sa pagtugtog ang violin at naguguluhan na rin ang pari. Oh my God! Bulong ng isa. Ex niya yon. Tumahimik ka na, Liam! Sigaw ni Ella at mas lalong hinila palabas ang binata. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Nagsusumamo ang mga mata ni Liam. Isa lang. 1 minuto lang. Kakausapin ko lang siya. Makikinig siya. Hindi na.
Sinaktan mo siya dati. Si Adrian ang mahal ni Bianca. Magpapakasal na nga eh. At kahit makinig siya, wala na rin yung halaga. Sagot niya habang itinutulak ito papalayo. Matagal ka nang kinalimutan ni Bianca. Mali ang pinipili niya. Sigaw ni Liam sa kanyang pagmumukha. Hindi. Mariing sagot ni Ella. Ikaw ang nagkamali. At ngayon gusto mong hilahin kaming lahat sa pagiging broken-hearted mo? Inalis nito ang braso mula sa kanyang pagkakahawak. Anong pakialam mo? Hindi ako martir katulad mo na itatago na lang ang sakit na nararamdaman. Alam kong ayaw mo rin ito. Hindi ba matagal mo nang mahal si Adrian? Parang tumigil ang hininga ni Ella. Hindi siya makapaniwalang alam ni Liam. Nahalata ba siya? Masyado ba siyang halata na mahal niya si Adrian? Naiinis niya itong tiningnan. Ayaw niyang maraming alam si Liam sa kanya. Hindi niya gustong buluhin si Adrian. Kahit nasasaktan si Ella, masaya siyang ikakasal ito sa babaeng mahal ng kaibigan niya at minamahal ito. Sumalpok ang kamao ni Ella sa panga nito sa isang mabilis at malinis na galaw. Umalingaw ang tunog sa tahimik na lugar. Napaatras si Liam, hawak ang mukha. Anong... Huwag kang manggugulo sa kasal nila. Ano naman? Hindi ba kapag mahal mo hahayaan mo silang maging masaya kahit masakit sa'yo? Yun ang gawin mo dahil nakakainis lang tong panggugulo mo. Singhal ni Ella, namumulang piski sa galit at hiya. Tinigilan siya nito na parang hindi makapaniwala. Sinuntok mo ko? Ikaw? Maswerte ka, yan lang ang ginawa ko. Sabi ni Ella, hinablot ang kuwelyo nito at kinaladkad palabas. Halika, walang hiya ka. Huwag kang manggulo rito. Sa labas, itinulak ni Ella si Liam papunta sa parking area. Doon niya tinuloy ang mga salita para sa binata. Ang galing mo talaga? Sabi ni Ella habang nanginginig ang tinig sa sobrang inis. Ano bang iniisip mo? Natatakbo siya papunta sa'yo? Mahal pa rin niya ako. Bulong ni Liam habang hinihimas ang panga. Sa Adrian ang mahal niya. Sagot ni Ella. Kahit gumawa ka pa dyan, hindi ka niya babalikan. Tumingin ito sa kanya. Matalimang tingin kahit lasing. Ang galing mo rin. Bridesmaid ka pa niya na. Kunwari mabait, maalalahanin. Pero tulad mo rin ako. Bitter ka rin kasi hindi ka minahal ni Adrian. Naririnig mo bang sinasabi mo? Malamig ang boses ni Ella. At least ako, hindi ako katulad mo. Nagmamahal ka kay Adrian simula bata pa. 'Di ba? Pero hinayaan mo kunin siya ng iba. Tahimik ka lang, pinanonood mo silang maging masaya. Wala kang ginawa. Giit pa ni Liam at kaunti na lang talaga'y masasapak niya na naman ito. Napapikit si Ella sa inis. Tumigil ka na? Umismid si Liam. Hindi mo man lang nasabi sa kanya. Natakot kang masira ang pagkakaibigan nyo. Kaya ngayon, nandito ka. Nakatayo, bihis na bihis, tumulong ka pa sa kasal na lalaking minamahal mo. Kung nakakahiyang ginawa ako, nakakatawa ka naman. Nanginginig ang mga kamay ni Ella. Gusto niyang saktan muli si Liam. Gusto niyang sumigaw at umiyak. Ayaw niyang maapektuhan sa mga sinasabi nito, pero totoo naman kasi ang lahat ng yon. Pero imbes, sinabi niya ng malamig. Akala mo kilala mo ako? Wala kang alam. Tumalikod si Ella, pilit nilulunok ang galit. Tinulak niya ito pasakay nang makapara siya ng taxi. Pinanood niya itong lumayo pero may biglang sumulpot na hapdi sa dibdib niya. May tinamaan kasi si Liam sa kanyang puso na pinilit niya nalang tanggapin. Pagbalik niya sa hallway, nandoon si Bianca sa may pintuan. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong nito. Ngumiti si Ella. Wala na siya. Hinawakan ni Bianca ang kanyang braso. Salamat. Tumango si Ella at bumalik sa pila habang nagsimula ang wedding march. At habang naglalakad si Bianca patungo sa lalaking minsang naging pangarap ni Ella, nakatayo siya sa gilid at nilunok ang lahat ng damdaming parang mapait na gamot. Subalit ang pagsasara ng pagmamahal ni Ella sa isang tao magsisimula sa panibago, kapanapanabik at hindi inaasahan na bagong pag-ibig. Ella! Sigaw ni Margo, ang kaibigan niya noong college, mula sa tapat ng grill habang iniikot ang mga barbecue stick. Hindi ka kumakain. Hindi ako nag-marinate ng manok magdamag para lang uminom ka ng soda dyan. Huwag kang ang killjoy. Ngumiti si Ella, kumaway, sabay itinaas ang baso. Kumain na ako ng kanin kanina. Promise. Busog pa ako. Ang dami ng dalang pagkain.
Ang mahinang tugtog mula sa portable speaker, sinabayan ng tawanan at sigawan ng mga naglalaro ng baraha at nagtatalo tungkol sa mga pelikula. Ganon silang magkakaibigan kapag nakokompleto sila. Magaan sa pakiramdam at masaya. Pero masyado pang magulo ang isip niya ngayon, puno ng mga alaala na hindi pa niya kayang patahimikin simula noong kasal ni Adrian. Umiling sa Ella na para bang kaya niyang itaboy ang mga alaala sa galaw ng kanyang ulo. Tumalikod siya, papalayo sa karamihan, balak hanapin ang isang tahimik na sulok sa may garden. Pero napahinto siya sa paglalakad. Nandoon, nakasandal sa gilid ng bahay si Liam, hawak ng isang bote ng beer. Mas maayos na itong tingnan ngayon. Hindi na lasing, mukhang malalasing pa lang. Mas mukhang lalaki kaysa sa magulong aninong sumulpot sa isang kasal ilang linggo nang nakakaraan. Nagkatinginan sila. Bahagyang tumaas ang kilay ni Liam. Bakit ba may common friends tayo? Palagi na lang kitang nakikita. Napabuntong hininga si Ella. Tinatanong ko rin yan sa sarili ko. Hindi naman tayo close. Ayoko nga makita ang pagmumukha mo eh. Naasar ako. Kung alam ko lang napupunta ka, hindi na sana ako sumipot. Bulong pa ni Liam habang humihigop sa bote. Ako rin. Tugon ni Ella sabay lakad paalis. Pero syempre, hindi pa tapos ang universe sa panunokso sa kanilang dalawa ni Liam. Makaraan ang 15 minuto, bumuhos ang mahinang ulan at tumakbo ang kalahati ng bisita papasok ng bahay. Si Ella naman, napilitang sumilong sa ilalim ng maliit na garahe at doon din tumakbo si Liam. Lumingon siya tapos tumingin muli sa langit. Parang eksena sa baduy na romcom, kadiri. Okay sana kung gwapo ang kasama ko, kaso pangit. Nagtaas ng kilay si Liam. Wow, ganda ka. Maya-maya'y mas lumakas pang ulan. Itinuloy sa loob ng bahay ang maliit nilang party. Hindi naman sila makapasok. Wala na yatang nakaalalang lumabas at magdala ng payong para sa kanila. Tinitigan ni Ella ang lupang nagiging putik na. So, wala kang dalang drama ngayon? Himala, hindi ka umiiyak ngayon. Baka mamaya kapag nalasing ka, magmaoy ka pa. Ngumisi si Liam at may bahid ng sarkasmo. Hindi ko akalain kailangan ng barbecue party ng plot twist. Kasama ka pala dito. Natahimik sila sandali. Sandaling nag-isip si Ella. Kung tutuusin, parang silang nasaktan. Hindi naman sila magkaaway. Pero ewan niya ba, simula nang magkakilala sila, parang magtitinginan lang, parang inis na sila sa isa't isa. Tumingin siya kay Liam. Ayos ka lang ba? Medyo kumunot ang noon nito. Hindi ko inaasahan yung galing sa'yo. Bakit? Kanino pa ba dapat manggaling? Tayo nakakaintindi sa nararamdaman ng bawat isa dahil pareho tayong nasaktan, sabi ni Ella. Wow! Concerned ka na sa akin? Sabi ni Liam, dahan-dahan. Pero may matindi kang suntok sa akin. Tingnan mo nga pasa pa. Natawa si Ella at hinawakan ng mukha nito. May pasa ka pa ba? Patingin nga. Hinaplos ni Liam ang panga. Yung pride ko. Oo, basag na basag pa rin. Sinapak ako ng babae kaya hindi ko matanggap. Napangiti si Ella at tumingin sa malayo. Humina na rin ang ulan pero walang nag-effort sa kanilang dalawa na pumunta sa loob ng bahay. Pakiramdam ni Ella, pareho nilang ini-enjoy ang pag-uusap na yon. Bakit mo nga ba ginawa yun? Tanong bigla ni Liam. Napaisip si Ella. Ininsulto mo ako. Nagugulo ka pa sa kasal nila. Sumulpot ka kung saan hindi dapat. At ipinaalala mo sa akin ang sakit na pilit kong kinakalimutan. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Liam. Sakit? Natawa na lang silang pareho. Alam niyang pareho nilang nararamdaman yon. Nagtitiwala na lang sa Ella na pareho silang makaka-move on. Querida ang nanay ko. Biglang sabi ni Liam. Napalingon sa Ella, hindi niya batid kung bakit sinabi yun ng binata. Pero nakinig pa rin siya dahil tila gustong makipagkwentuhan ni Liam. Nakilala niya si Papa nung may asawa na. Sabi ni Liam sa kanya. Bata pa siya noon, mahirap, maganda. Pinangakuan ng kung ano-ano. Tinago siya sa totoong pamilya. At ako ang bunga ng sekretong yun. Nanahimik si Ella. Lumaki ako may tatak. Patuloy ni Liam. Sinubukan ng nanay kong itago pero naririnig ko pa rin. Anak ako sa labas.
Kahit mga teacher ko, pinag-uusapan nilang pagiging kabit ng mama ko at pagiging anak ko sa labas. Hindi mapait ang tono nito, na parang tono ni Liam noong kasal ni Bianca at Adrian. Nakikita niya ito sa paraang mas totoo at mas hubad na pagkatao. Napabuntong hininga si Liam. Akala ko dati, kung magiging matalino ko, mayaman o kaakit-akit, maaari kong burahin lahat yun. Pero hindi pala ganun. Kahit anong gawin ko, dala ko pa rin ang sugat ng pinanggalingan ko. Nagtagpo ang kanilang tingin. Hindi ko alam ang kwentong yan. Hindi naman sa akin nabanggit ni Adrian dati. Mahinang tumawa si Liam. Bakit mo nga naman malalaman? Wala ka namang pakialam sa akin. Ganun din naman ako sa'yo. Ako lang naman yung lasing na ex na nambubulabog ng kasal. Tumango si Ella. Napakasamang ideya pa rin nun. Sobrang nakakahiya. Alam ko, nang mahimasmasan ako sa kalasingan, alam ko na rin mali. Pero ewan, parang nang makita ko yung mga litrato online, narinig ko yung usapan ng mga tao. Sobrang nabura ako sa kwento nila ni Bianca. Siguro, ego ko na lang talagang natapakan. Pag-aming pa ni Liam sa kanya. Tahimik silang nagkatitigan. Muli silang natawa. Mukhang sila pa yata ang magiging bagong mag-best friend. Pero may iniinggit ako sa'yo. Pag-amin din ni Ella. Napakurap si Liam. Bakit naman? Sinabi mo lahat ng nararamdaman mo. Natikman mo kung paano mahalin ni Bianca. Sagot ni Ella at naalala ang mga pinagsamahan nila ni Adrian. Ako, hindi ko nagawa yun. Wala akong lakas ng loob na umamin noon kasi nakita ko na wala talagang pagtingin sa akin si Adrian. Yun ang takot niya. Sinubukan naman ni Ella. Nagplano siyang umamin. Pero wala talaga siyang nakita kay Adrian na higit pa sa pagiging isang kaibigan o kapatid ang turing sa kanya. Kaya sa halip na umamin, tinago na lang ni Ella. Masaya naman siya kahit papaano dahil napunta ito kay Bianca. Wala rin naman kasi siyang maipipintas sa naging asawa nito. Tumikim si Liam. Iba ka pala kapag hindi ka galit. Muli na lang siyang tumawa at nanatili si Ella roon ng ilang sandali pa. Iniisip kung bakit tila gumaan ang puso niya sa unang pagkakataon makalipas ang maraming linggo. Akala ni Ella, yun na ang huli ng ganoong klaseng pag-uusap kasama si Liam. Subalit mukhang may ibang balak pala sa kanilang tadhana. Makulimlim ang ulap nang lumabas si Ella mula sa trabaho, pero umasa siyang mali ang taya ng panahon. Pero mali ang akala niya. Biglang bumuhos ang walang habas, maingay at malamig na ulan. Nabasa agad ang tote bag niya sa loob ng ilang segundo. Sumilong siya sa makitid na bubong ng isang butika. Hawak-hawak ang strap ng bag na para bang yon ang magliligtas sa kanya. Napamura siya ng mahina habang pinapanood ang mga sasakyang humahagibis. Nagwiwisik sa kanya ng tubig. Hoy! Dahan-dahan naman! Reklamo ni Ella kahit alam niyang imposible siyang marinig. Walang payong. Bakit hindi kasi nagdadala? Ani ng isang boses sa tabi niya. Napalingon siya at bumaha ang gulat. Nakatayo si Liam, ilang hakbang lang ang layo, nakasilong rin sa parehong bubungan. Mas tuyo ito kaysa kay Ella. Tiningnan niya ito. Bigla ka na lang ba talagang sumusulpot kung saan-saan? Para kang kabute. Na tuwing masama ang panahon lang sumusulpot. Sagot ni Liam at seryosong mukha. Napabuntong hininga si Ella at sumandal sa pader. Sa dinami-dami ng taong pwede kong makasalubong. Pwede mo rin namang sabihin tadhana to. Pwede rin sabihin mong parusa. Sasabay ka na sa akin. Natatawang sabi ni Liam. Ayoko nga. Magkakaroon pa ako ng utang na loob sa'yo. Lalong lumakas ang ulan na parang nanghahamon kay Ella. O mamili ka. Magpatuloy sa pagiging sarkastiko hanggang sa malunod ka dito sa baha mamaya. O tanggapin mong makikisilong sa pahayong ko. Pangako hindi kita itutulak sa putikan. Sabi pa ni Liam sa kanya. Napatingin si Ella sa ulan. Dagdag pa ni Liam. Isang kanto na lang, sakayan na. Motor ang meron ako kaya hindi tayo makakapagmotor. Ihahatid kita sa sakayan o kahit saan ka patungo. Basta wag mong sabihin hindi ako nag-alok. Nag-alinlangan siya pero sa huli, napabuntong hininga si Ella at tumango. Sige na nga, ayusin mo yung payong mo, hindi ako dapat mabasa. Binuksan nito ang payong at binigyan daan si Ella na sumilong. Maliit lang ang payong kaya napilitan silang maglakad ng magkadikit at magkasing hakbang.
Naamoy ni Ella ang halimuyak ng pabango nito na humalo sa amoy ng basang lupa. Naiinis siya na mabango si Liam. Palagi kitang nakikita sa butika na to. Saad ng binata. Ngayon ko lang na-realize, magkalapit lang pala ang workplace natin. Lumiko sila sa mas tahimik na kalsada. Mahina ng ulan pero tuloy pa rin. Okay ka lang ba? Tanong ni Liam. Tumingin si Ella rito. Pagod lang, ang daldal mo, bilisan mo na. Gusto mo bang umupo muna? Magpatuyo, may cafe dyan sa malapit. Sabi pa ni Liam sa kanya at huminto pa sa paglalakad. Hindi napigilang bumahing ni Ella. Seryoso? Iniimbitahan mo akong magkape? Libre mo ba? Tumango naman si Liam. Pumunta nga sila roon. Sa loob, bahagya pa siyang nilamig sa aircon. Amoy cinnamon at kape. Umupo sila sa isang sulok. Inalis ni Liam ang jacket at isinabit sa kanyang balikat. Natigilan si Ella pero tinanggap niya pa rin iyon. Mahina kasi talaga siya sa lamig. Ako na order. Alok ni Liam. Anong gusto mo? Caramel latte. Mainit na mainit ha. Tumango ito at bumalik ilang minuto lang ang lumipas. May dalang 2 tasa ng kape at isang plato ng banana bread. Maingat niya yung hinigop. Kumain din si Ella ng banana bread. Napansin niyang medyo gutom siya at saka nilang naalala na hindi pala siya nag-lunch kanina sa sobrang dami ng trabaho. Tahimik silang uminom. Sa labas, tumutugma ng patak ng ulan sa marahang tugtog ng cafe. Maya-maya nagsalita si Liam. Ikaw naman, anong kwento mo? Unfair na may alam ka sa akin tapos sa'yo, wala naman ako. Bukod sa mahal mo ang best friend mo at martir ka. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano naman ang gusto mong malaman? Kahit ano. Okay. Pinalaki ako ng ate ko. Simula ni Ella. Iniwan kami ng mga magulang ko noong 6 na taon pa lang ako. Nawala ang tatay. Sumama raw sa ibang babae. Ilang buwan lang, nag-impake si nanay. Sabi, kailangan daw niya ng space kasi masakit daw ang ginawa ni tatay. Yun, hindi na bumalik. Walang paalam. Biglang nawala. Mabagal ang pagkurap ni Liam. Grabe. Paano ka lumaki ng ganyan? Sumagot naman agad si Ella. Si Ate Ana, 18 na siya noon, kakapasok lang sa kolehiyo, pero iniwan ang lahat para alagaan ako. Nagtrabaho siya kung saan-saan. Pinakain niya ako, pinag-aral, binigyan ng tahanan. Siya ang naging mundo ko, kaya nga ngayong may trabaho na ako at kahit papano, okay naman ang kinikita. Tumutulong na ako kay ate. Minsan, hindi niya tinatanggap. Sabi niya sa akin na lang daw. Nakapag-asawa naman kasi siya ng seaman. Swerte siya sa asawa niya at mga biyanan, kaya masaya na ako para sa kanya. Mahal na mahal ko si ate, pero kahit kailan, hindi ko naalis sa isip ko kung bakit iniwan kami ng mga magulang namin. Iniisip ko kung may mali ba sa amin ni Ate Ana noon. Hindi kami pinili ni ate kahit nagmakaawa kaming huwag kaming iwanan. Mahinahon ang boses ni Liam. Hindi niyo kasalanan yun. Kaya ako minahal si Adrian. Bigla niyang sabi. Dahil pinaramdam niyang pwede akong piliin na parang hindi ko na kailangang magmakaawa sa atensyon at pagmamahal. Kaya lang ang pagmamahal niya sa akin, pangkaibigan, pangpamilya. Kahit hindi niya kailanman narinig na mahal ko siya, hindi gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Noon, lagi niya akong unang pinipili. Partner sa project, prom date nang hindi pwedeng pumunta ang girlfriend niya, kasama sa family events. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka mahal niya ako sa paraang hindi niya lang masabi. Mabagal na tumango si Liam. Pinakamasakit yung ganun, di ba? Halos pag-ibig na talaga. Parang kandilang sapat lang ang liwanag para mabulag ka, pero hindi sapat para painitin ka. Napatingin si Ella, nabigla sa lalim ng pagkaintindi nito. Ganun nga ang nararamdaman niya. Umaasa si Ella na baka may higit pa sa pagsasama nila ni Adrian noon. Ganun ba kayo ni Bianca? Tanong niya rito. Sumandal si Liam at napabuntong hininga. Mahal ako ni Bianca, pero alam kong mas higit ang pagmamahal niya kay Adrian ngayon. Sa pagagandang araw, ako ang mundo niya. Pero alam kong hindi ako ang panghabang buhay. Pahin na lang ako sa buhay niya. Hindi ako ang buong libro. Humina na ang ulan at naging ambon na lang. Dumidikit na rin sa bintana ang hamog. Inabot ni Ella ang huling piraso ng banana bread.
Babayaran mo ba yan? Tanong ni Liam, kunwari seryoso. Akala ko ba libre? Napairap si Ella. Order ka pa nga. Tanong mo na rin kung may meal. Nagutom ako bigla. Hindi pa pala ako nag-lunch kanina. Etong pera ko. Umiling si Liam at napangiti. Ako na. Ililibre ko na rin. Early dinner nating dalawa. Tinanaw niya si Liam na umorder. Bahagyang napangiti si Ella. Medyo natatawa pa dahil sa lahat ng tao, ang binata ang hindi niya inaasahang kasama sa oras na iyon. Pagkatapos kumain, tumila ng ulan. Lumabas na sila pareho. Pwede nang magmotor si Liam, kaya inalok na siyang ihahatid hanggang sa bahay. Pumayag naman si Ella. Ayaw niyang makipagsiksikan sa bus. Pagtapak sa kalsada, saglit na tumigil si Liam. Gusto mong kunin ang number ko? Napakurap si Ella. Ano naman gagawin ko sa number mo, Liam? Napakagatlabi ang binata. Wala lang. Kapag gusto mo ng kausap, kunin ko rin ang number mo para kapag gusto ko ng kausap. Natawa si Ella at iniabot ang cellphone. Nagpalitan sila ng numero. Hindi niya alam kung saan sila patungo. Pero unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya kay Liam. Akala ni Ella, dumarating ang pag-ibig ng tahimik, marahan, banayad at maingat. Pero ang sa kanila ni Liam, parang kidlat na bigla siyang ginulat. Lintik na pag-ibig nga naman daw, sabi pa ng isang kanta. Hindi yun nagsimula sa mga deklarasyon o malinaw na damdamin. Nagsimula yun sa muling paglitaw ni Liam. Hindi sa engrandeng paraan, kundi sa maliliit na bagay. Nagpatuloy sila sa pagkikita, pag-uusap na para bang nahuhumaling sila ni Liam sa atensyon ng isa't isa. Hanggang sa naging date na para sa kanila, panonood pa nga ng movie ang hilig nilang gawin. Manood tayo ng romance naman, puro na lang horror. Sabi ni Liam sa kanya nang pumunta ito sa kanyang apartment. May dala akong pagkain. Binubusog mo naman ako masyado. Biro ni Ella at tinina lang mga dala nito. Ang dami mo naman palaging pagkain dala. May mga natira pa dyan nung last na punta mo rito. Tumawa naman si Liam. Okay lang yan. Ayoko rin naman na nagtitipid sa pagkain. Gusto ko rin na palagi kang busog. Palagi mo rin kasing nakakaligtaan kumain. Kaya gusto ko rin na mag-stock sa ref mo ng mga pagkain na iinit mo na lang. Napangiti si Ella. Maalalahanin si Liam. Maalaga din ito at masarap magluto. Hindi niya alam kung bakit hindi niya yun napansin noon pa. Siguro dahil na rin na kay Adrian ang atensyon niya. Habang girlfriend pa lang noon ni Liam si Bianca. Maya-may nagsimula ng pelikula. Magkadikit sila sa sofa. Hindi sobra, pero sapat para magdikit ang tuhod niya sa binata. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ilang saglit pa, namula si Ella nang biglang may scene na naghuhubaran ng mga bida. Mabilis niyang pinatay ang TV. Umawang ang bibig ni Liam at napatingin sa kanya. Bakit mo pinatay? Maganda yung kwento. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Akala ko ba rom-com? Bakit may ganun? Wag na yon, mag-horror na lang. Tumayo si Ella para maghanap ng mapapanood na bago. Sumunod naman agad sa kanya si Liam. Nagulat siya nang biglang pagtunghay niya. Nandoon palang binata. Aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Pareho silang nagulat at nagkatitigan. Walang umalis sa pwesto. Walang bumitiw sa kanilang titigan. Nang hawakan ni Liam ang kanyang mukha at nilapat muli ang mga labi, mas nadama ni Ella ang kanilang unang halik sa isa't isa. Simula noon, naging magkasintahan na sila ni Liam. Madalas na silang magkasama sa gabi pagkatapos ng trabaho. Mga gabing may bigla ang hapunan, mahahabang lakad na walang patutunguhan, mga sandaling nakabalot sa kwento at yakap lamang. Alam nilang padalos-dalos sila, pero wala nang pakialam si Ella. Hindi naman mahirap mahalin si Liam. Kaya, alam niyo balang araw, hihigit din ang pagmamahal niya rito kumpara kay Adrian noon. Parang hindi pa kita kilala. Kaunti pa lang ang alam ko sa'yo. Pero eto tayo at may relasyon na. Parang masyadong mabilis. Bulong niya isang umaga. Ang ulo niya inasa balikat nito habang sinisilip ang araw sa bintana. Oo, mabilis. Sagot ni Liam. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang umalis. Kilalanin natin ang isa't isa habang nasa relasyon tayo. Sure naman akong mag-work to. Pero may kapalit ang pagmamadali.
May mga away na nakakasakit at biglaan. Normal sa isang relasyon na hindi talaga maiwasan. Bakit hindi mo sinabi na hindi ka darating? Singhal ni Ella isang Biyernes ng gabi matapos itong mag-cancel ng date nila. Naiinis na bumuntong hininga si Liam. Biglaan akong pinapasok. Hindi naman ako manghuhula, Ella. Nawala rin sa isip ko na ipaalam sa'yo. Nabisi lang. Sorry. Napailing si Ella. Ikaw pang naiinis? Ako na nga pinaasa mo. Pwede kang mag-text. Ilang minuto lang yon. Para sana hindi na ako naghintay sa wala. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Liam. Pwede ba, Ella? Oo, girlfriend kita pero hindi ko responsibilidad na magpaalam sa'yo na parang bata. Na parang bawat kilos ko dapat may bahid ka. Natahimik silang pareho pagkatapos. Mas masakit ang katahimikan kesa sa sigawan. Namuo ang mga luha ni Ella. Ang ayaw niya sa lahat, yung sinisigawan siya. Ganoon ang mga magulang niya noon sa kanila ng kanyang ate, kaya ayaw niya nang maranasan pa. Kumalma si Liam nang makita ang kanyang mga luha. Mahina itong nagmurat, niyakap siya. I'm sorry. Sorry na nasigawan kita. Kahit na may pag-aaway, nanatili pa rin sila sa isa't isa. Pareho kasi nilang tanggap na normal na bahagi lang ng isang relasyon ang pag-aaway. Nagiging toxic na kung puro lang ganoon at hindi gumagawa ng paraan para maayos. Masaya ako para sa inyo ni Liam, sabi sa kanya ni Adrian nang dumalo siya sa binyag ng anak nito. Hindi ko alam na kayo magkakatuluyan ni Liam eh. Parang aso't pusa kayo minsan. Masaya kami ni Bianca na isa kayo sa ninong at ninang ng anak namin. Mahina siyang tumawa. Kahit ako rin naman, hindi inaasahan ni Ella na sila ang magkatuluyan ni Liam. Hindi yun ang klase ng pag-ibig na parang fairy tale. Walang prinsipe, walang pagsagip. Pero parang bawat sugat at peklat ay may katapat sa isa't isa. Para bang sila na lang ang pinagtagpo ng tadhana dahil wala ng choice si universe. Gayunpaman, para pa rin siyang nakahanap ng tahanan kay Liam. Ganoon din siya nito tingnan. Hindi mukhang taong pansamantalang tumutuloy lang. Hindi mukhang tinatakasan pa rin ang nakaraan, kaya nang mag-live-in, pareho nilang gusto iyon. Hoy, sabi ni Ella habang puno ang bibig ng toothpaste. Kailan mo balak tigilan yung pag-uwi mo para lang kumuha ng medyas? Tumawa si Liam at bahagyang kumuroba ang labi. Kapag binigyan mo na ako ng sariling drawer. Binigyan na kita. Corner lang yun, hindi yung drawer. Ang dami mong damit oh. Ano pang space para sa mga gamit ko? Paalala ni Liam sa kanya. Hindi perpekto ang pagsasama nila. Minsan, nagtatalo sila sa takip ng toothpaste o kung sinong dapat bumili ng grocery. Minsan, natatahimik si Liam kapag tinatanong ni Ella. Minsan, nagpapanik si Ella kapag hindi agad sumasagot si Liam sa tawag. Kaya palagi nilang may pag-aaway. Pero araw-araw, pinipili pa rin nilang isa't isa. May iniisip ako, biglang sabi ni Liam. Nako, ungol ni Ella, halos hindi bumabangon. Delikado yan. Ano na naman? Gusto ko tang pakasalan. Napabangon si Ella. Ano? Sure ka? Buisit. Anong klaseng proposal yan? Para ka lang nagtatanong na kung anong ulam mamayang lunch. Napakamot sa batok si Liam. Hindi ako masurprise na tao. Pero, totoo ang sinasabi ko. Seryoso ako. Gusto ko tang pakasalan. Mag-live-in na tayo ng 1 taon. Kilala na kita at kilala mo na rin ako. Marrying age na rin tayo pareho, kaya tara na. Proposal ba yan? Tanong ni Ella. Anong tara na? Sino ka? Si Dora? Wala akong singsing. Wala rin akong mahabang paliwanag kung bakit mahal kita. Kailangan pa ba yun? Araw-araw mo namang nararamdaman. Huminga ng malalim si Liam at naglalambing na yumakap sa kanya. Tahimik lang si Ella saglit. Tumitibok ang puso niya na parang aalpas na yon sa kanyang dibdib. Hindi yun ang eksenang pinangarap niya. Walang grand gesture, walang tugtugin sa likod. Siguro dahil yun ang nakita niya kay Adrian. Nang mag-propose ito kay Bianca noon, pinaghandaan talaga at ginawang surprise. Ang ate-ana niya rin, dinala ng bayaw niya sa barko at doon din nag-propose. Lahat ng nasa paligid niya, palaging espesyal ang ginagawa kapag usaping kasal. Pero itong si Liam, para lang nag-alok ng paninda sa kalye. Hindi espesyal pero siguro nagiging espesyal lang kapag mahal niya talaga ang taong nag-alok sa kanya.
Sige, sabi ni Ella sa wakas. Gawin natin. Magpakasal na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Totoo? Tumango siya. Hindi ko kailangan ng engrandeng kasal. Mahal din kasal kapag ganon. Baka hindi din natin kaya. Okay lang sa akin kahit simple. Ikinasal sila makalipas ang 1 buwan sa City Hall. Naghanda rin sila ng kaunti. Simpleng kasal kasama ang ilang kaibigan at mga mahal sa buhay. Pero masaya si Ella. Sa wakas, siya na ang pinili. At nang sandaling yon, sapat na ang mayroon sila ni Liam. Laging inakala ni Ella na ang unang taon ng kasal nila parang honeymoon na humaba ng humaba. Mga halik tuwing umaga, sabay na gawaing bahay, tawanan habang nagtutupi ng labada. At sa ilang paraan, totoo naman yon. Mahal ni Ella si Liam sa maliliit na bagay. Kung paanong inuuna nito ang kape niya kahit huli na ito sa trabaho. Kung paanong bumubulong ang asawa niya ng goodnight kahit may tampuhan. Kung paanong alam nitong yakapin siya nang hindi na kailangang magsalita. Pero natutunan ni Ella ng pagmamahal, hindi sapat pambayad ng bills. Hindi sapat para akuin ang mga responsibilidad nila. Love, kuryente na naman. Sabi ni Liam isang umaga habang nakakunot noong nakatitig sa bukas na sobre. Napatingin si Ella mula sa laptop. Magkano? Mahal hindi ba? Tumaas kasi kakapilit mo na mag-aircon tayo. Itigil na natin yon, dagdag gastos lang. Hindi natawa si Liam. Pagod na ako sa trabaho. Yun na lang ang kasiyahan ko tapos gusto mo pang tanggalin. Init na ako, palibasa, mahina ang katawan mo sa lamig kaya wala kang pakialam. Inis niya itong nilingon. Pag-aawayan pa ba natin to? Hindi sumagot si Liam at pabagsak na isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lang si Ella. Maluho ang asawa niya kaya medyo sinasaway niya ito. Hindi kasi umaakma ang luho nito sa kinikita nilang dalawa. Kung sino pang lalaki, ito pang mas maluho. May kaunting kinikita si Ella sa freelance work online dahil wala na siyang trabaho. Lumipat na rin sila sa mas malaking apartment dahil nga balak na nilang isang pamilya. Nagpakasal kasi sila nang walang sariling bahay. Ang sahod naman ni Liam sa marketing firm, pilit na pinaghahati-hati sa renta, pagkain, kuryente, at ngayon mga plano para sa magiging anak nila. Oh, ano to? Tanong ni Ella kinagabihan nang maglapag si Liam ng pagkain at ulam para sa kanya. May pa-plating pa. Napanguso naman ito. Peace offering. Sorry na. Okay. Napabuntong hininga si Ella. Aaminin ko. Ginahawa naman ng aircon pero kailangan nating magtipid, okay? Sige, hindi na tatanggalin ng aircon. Pero patayin natin sa umaga. Malamig naman yung sobra sa gabi kaya nagstay lang sa room. Kapag malamig ang panahon, mag-electric fan na lang tayo. Pumayag naman doon si Liam. Magkakampi sila sa lahat ng bagay dahil mag-asawa sila. Pero minsan, magulo, pagod, at kinakapos din sila. Naging maayos naman ang pagsasama nila. Nagkaroon sila ng isang anak. Balak nilang huwag munang sundan ang panganay nila. Pero minsan, may mga hindi rin talaga sila inaasahan. Isang araw, nanginginig ang kamay ni Ella habang nakatitig sa pregnancy test. 2 linya. Buntis siya ulit. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Hirap na nga sila ni Liam sa una nilang anak, tapos may susunod pa. Liam! Tawag niya mula sa banyo. Sumilip si Liam sa pintuan at may toothbrush pa sa bibig. Bakit? Itinaas niya ang test. Kumunot ang noo ni Liam, pagkatapos ay napakurap. Dumura muna ito sa lababo at pinunasan ang bibig. Iyan ba'y... Positive. Bulong ni Ella. Lumiit ang mga mata ni Liam. Ulit? Tumango siya, kalahating nangingiti at kalahating nagpapanik. 10 buwang gulang pa lang si Kalel. Saka pa lang ito natututong tumayo ng mag-isa. Umiiyak pa rin ito tuwing gabi. May mga bote pa ng gatas sa istante na hindi pa nabubuksan mula noong huling bugso ng pagiging magulang nila. Lumapit si Liam at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam niyang buntong hininga nito sa kanyang leeg. Sige, sabi ni Liam. Kumunot naman ang noo ni Ella. Anong sige? Hindi pa tayo handa sa pangalawang anak. Kay Kalel pa lang, hirap na tayong dalawa. Hindi nga, sagot ng kanyang asawa.
Pero wala naman tayong magagawa kundi ihanda ang sarili natin. Nandiyan na yan eh. Makalipas ang isang taon, buhat-buhat ni Ella ang isang bagong silang na sanggol habang hinihila ni Kalel ang pajama niya. Sabi ko po, blue, mama. Sabi ni Kalel. Hawak ko ang kapatid mo, Kalel. Sumigaw pa ito. Ayoko ng kapatid. Kinagat ni Ella ang loob ng pisngi niya para hindi ito mapagalitan. Nasa lababo ang blue mong baso, hintayin mo lang ng kaunti. Bumulagta si Kalel sa sahig, humahagulgol at pinilit ni Ella na huwag maiyak. 3 oras pa lang ang pinakamatagal niyang tulog gabi-gabi mula nang makapanganak. Masakit pa rin ang tahi ni Ella. Hindi rin regular ang gatas niya at si Liam, kahit pilit tumutulong, napipilitang magtrabaho ng mas matagal para kayanin ang dagdag na gastos. Hindi na kasi siya makapagtrabaho sa sobrang busy sa pag-aalaga ng mga bata. Minsan, kapag tinitingnan niyang sarili sa salamin, parang hindi na siyang dating Ella. Ella? Mahina ang tawag ni Liam isang gabi. Nadatnan siyang nakaupo sa sahig ng banyo. Wait lang, gusto ko munang mapag-isa. Garalgal niyang sagot. Lumuhod si Liam sa tabi niya. Isinoklay ang buhok palayo sa kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Miss ko ng sarili ko. Umiiyak na sabi ni Ella. Hinalikan ng kanyang asawa ang noo niya. Ang galing-galing mo. Kapag naiiwan ka rito, naawa ko sa'yo. Alam kong nagre-reklamo ka minsan pero naalagaan mo pa rin ng maayos ang mga bata. Mahal na mahal niyang mga anak niya, pero namimiss din niya ang sarili, ang kanyang katahimikan, ang mga umagang walang ingay, ang kalayaang maging siya lamang. Isang gabi, matapos patulugin ang 2 bata, sumiksik si Ella sa kandungan ni Liam sa sofa. Naisip mo ba kung masyado tayong nagmadali? Tanong niya at hindi tumingin dito. Hindi agad sumagot si Liam. Minsan, pero iniisip ko rin kung naghintay man tayo, may in love pa rin ako sa'yo ng ganito. Ella, kailangan kong pumasok ng maaga. Sabi ni Liam at dumiretso sa ref. Napahinto ito nang makitang wala na yung laman. Wala na tayong pagkain? Wala na. Mahinang sagot ni Ella. Naubos na kahapon, wala na rin gata si Hailey. Napabuntong hininga si Liam. Hindi ba binigyan kita ng pera para sa grocery? Yan ang nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Pagod ako sa trabaho. Binayad ko sa kuryente at tubig. Hindi ba sinabi ko na sa'yo nung nakaraang gabi? At sa tingin mo ba, madaling ginagawa ko? Singhal ni Ella. Huminga ng malalim si Liam. Sorry, sobrang dami lang talaga ng trabaho at nakakapagod, Ella. Naiinis na tumingin si Ella sa kanyang asawa. Akala mo ba hindi rin mabigat para sa akin? Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Katwira naman ni Liam. Nag-overtime ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong gastusin. Alam ko. Nangatalang boses ni Ella. Pero ako, buong araw akong kasama ng mga bata. Mag-isa at hindi pwedeng hindi ako humarap, Liam. Hindi ako pwedeng magpabaya kasi nga mga bata pa tong mga to. Kinagabihan, matapos ang isa na namang pagsumpong ni Kalel at 1 oras ng paghiheli kay Hailey, napaupo si Ella sa sofa. Tila umiiyak ang likod niya sa pagod. Katabi niya si Liam, walang emosyon habang nag-i-scroll sa cellphone. Magkaaway pa rin sila at walang pansinan. Noon, kahit mag-away sila, madali nilang inaayos at pinag-uusapan. Pero ngayon, may mga away na tumatagal, hindi na hinihingi ng kapatawaran at tinutulugan na lang nilang dalawa. Kaya kapag may panibagong problema na naman, balik lang ng balik hanggang sa lumaki. Hindi na sila gaya ng dati. Lumipas ang mga linggo, may mga magagandang araw pero mas marami ang hindi. Gabi-gabi, nakahiga silang magkatabi, hindi na halos nagkakadikit at hinahabol na lang ang tulog na hindi nila maabot. Ubos na si Ella, parang kaunti na lang ay talagang bibigay na siya. Isang gabi, maghahating gabi nang nakauwi si Liam. Gising pa rin si Ella, nakaupo sa sahig ng sala, tinutupi ang isang bundok ng labada. Tahimik na pumasok sa Liam, ibinagsak ang bag sa sofa at napabuntong hininga. Tulog na sila? Kanina pa, sagot niya nang hindi tumitingin. Sorry, naipit ako sa kliyente last minute. Tumango lang siya, wala na siyang lakas para magsalita. Bumigat ang katahimikan,
Tumalikod si Liam at pumasok sa kusina. Pagbalik ni Liam na may dala ng pinainit na kanin at ulam, umupo ito sa tabi niya. Okay ka lang? Ngumiti siya ng matipid. Iniisip ko yung clinic. Napatingin agad si Liam sa mukha niya. Yung trabaho na sinasabi ng kapatid mo? Tumango si Ella. Kailangan nilang assistant. Tinatanong niya ulit, part-time lang naman. Tumingin si Liam sa pinggan nito. Wala tayong bantay sa mga bata, Ella. Bahagyang nabasag ang boses niya sa huling salita at kinamuhian niya kung gaano kaliit siyang pakinggan. Dati siyang may mga pangarap, maging kumadrona, magtayo ng sariling Women's Health Center. Pero gaano na ba kaliit ang pangarap na yon simula nang maging asawa at ina si Ella? Lumipas ang mga linggo sa paulit-ulit na galaw. Umaalis si Liam bago sumikat ang araw, hinahalikan ng noo niya sa dilim at umuuwi kapag tulog na ang mga bata. Binubuyo ni Ella ang araw sa mga gawain. May halagang ginagawa niya pero para bang hindi nakikita. Maghapon din ako nagtatrabaho, Ella. Pagod na rin ako. Singhal ni Liam bago pumasok sa kwarto at isinarang pinto ng may diin. Mag-isa siyang nakaupo sa hapag, naninikip ang dibdib. Hindi na yun ang unang beses na nag-away sila. Itinulak ni Ella palayo ang pinggan at tumayo. Sumilip siya sa kwarto ng mga bata. Tulog na tulog ng mga ito. Umalingaw-ngaw ang pinto ng kwarto nila nang dahan-dahan niya yung pinuksan. Nakahiga si Liam patalikod at nakaharap sa dingding. Hindi ko intensyong makipag-away, mahinang sabi ni Ella. Hindi siya sinagot nito. Pagod lang ako katulad mo, kailangan ko lang ng tulong. Bakit palagi na lang ganito ang kinakalabasan? Dati nag-uusap tayo. Ngayon, sinasaktan na lang natin ang isa't isa. Umupo si Liam. Kahit anong pag-uusap, hindi naman mawawala ang stress o ang mga bayarin na hindi na maubos-ubos. Hindi ko na alam kung ano pang tayo ngayon. Nakakapagod na. Nakakapagod ka na. Tumulo ang mga luha ni Ella at hindi napigilang mapasigaw. Wala nang pakialam kahit magising pang kanilang mga anak. Pwes, nakakapagod ka din. Anong kala mo sa akin? Hindi naghihirap dito sa bahay? Pagiging provider ang tungkulin mo ngayon at naiintindihan ko ang pagod na nararamdaman mo. Pero walang hiya. Asawa kita. Intindihin mo naman din ang nararamdaman ko. Porka ikaw lang nagtatrabaho. Akala mo kung sino mo na akong utusan? Asawa mo ako. Bakit? Magtatrabaho din naman ako. Pero alam mong hindi kaya dahil may inaalagaan pa akong mga bata dito. Ikaw kaya mag-alaga at maiwan dito sa bahay tapos ako magtatrabaho. Tingnan natin kung hindi ka magre-reklamo. Ang hirap sa'yo. Sarili mo lang hirap at pagod ang iniintindi mo. At doon siya tuluyang nasaktan. Kasi ni siya, hindi niya na rin alam na papagod na rin siya rito. Ang sumunod na away mas naging malala pa. May nakita si Ella ng mga resibo sa wallet ni Liam. Galing yon sa mga mamahaling restaurant. Dinner para sa dalawa. Hindi niya sinasadyang mahalungkat. Naglalaba lang siya at nililinis ang bulsa ng pantalon nito. Ano to? Tanong ni Ella, hawak ang gusot na papel habang nanginginig ang kamay. Natigilan si Liam. Client meeting yun. 9:00 ng gabi? Sa lugar na may wine? May oras pa dito? Sabi ni Ella at halos iduldol na sa pagmumukha ng asawa niya. Wala lang yan, Ella. Meeting lang yan. Pinapalala mo lang. Gusto mo na naman bang mag-away tayo? Napatingin ang mga bata sa sigawan nilang dalawa. Umiiyak ang mga ito at hindi makalapit sa kanila. Gayunpaman, wala sa kanila ni Liam ang umalo sa mga bata. Sa pagkakataong yon, parang mas mahalaga ang pagtatalo sa kanilang dalawa. Dahil hindi mo sinabi! Umangat ang boses ni Ella at bahagyang nanginginig. Napailing si Liam. Hindi ko na nga sinasabi lahat. Ano, bawat galaw ko sa trabaho kailangan ko pang sabihin sa'yo. Kasi kahit anong sabihin ko, nauuwi na lang sa away. Parang umikot ang mundo ni Ella. So, kasalanan ko na ngayon? Hindi ko sinabing... Dinuro ni Ella sa dibdib si Liam. Sinabi mo na rin yon. Hindi mo matuwirang sabihin. Ramdam ko. Hinagod nito ang buhok at halatang naiinis. Wala na akong lakas para sa ganitong usapan. Nakakasawa na. Mapait na natawa si Ella. Wala ka nang lakas para sa akin. Para sa atin.
Maluho ka na nga sa mga gamit na binibili mo. Mukhang nang bababae ka pa. Hindi ako nang bababae. Bulalas ni Liam. At ano kung maluho ako? Matagal mo na namang alam yun, hindi ba? Bago ka pa dumating sa buhay ko, ito ng lifestyle ko. Kaya wala ka dapat pakialam kahit bumili ako ng mga mamahaling gamit para sa sarili ko. Mas okay na yun kaysa sa mga mumurahin na hindi naman nagtatagal. Yun ang hindi mo maintindihan. Mas nakakatipid kahit mahal. Pero nagpatuloy sa pagsigaw si Ella, hindi na rin nagugustuhan ang pananaw ng kanyang asawa. Lifestyle mo? Baka nakakalimutan mo, may asawa at mga anak ka na. Kaya sana sumabay ka sa pagbabago. Sana nag-adjust ka katulad ko. Oo, may trabaho ka. Maganda. Pero marami ka ng pinapakain. Pag-isipin mo bawat ginagastos mong pera. At may karapatan akong manghimasok dahil asawa mo ko at may mga responsibilidad ka rin sa mga anak mo. Gabi rin yun, natulog sila sa iisang kama. Pero parang may milyang layo sa pagitan nila. At pagdating ng umaga, umiikot sila sa bahay na parang estranghero. Magkasama, magulang pa rin, pero parang hindi na mahal ang isa't isa. Pagod na ako, Liam. Ani Ella at hindi na nakatiis. Parang mag-isa ko nalang ginagawa lahat kahit nandyan ka. Nakatayo si Liam sa tabi ng bintana. Akala mo ba hindi ko rin nararamdaman yun? Tiningnan ni Ella ang asawa niya at sa unang pagkakataon, hindi galit o pagwawalang bahala ang nakita niya, kundi pagsuko. Walang sigawan, walang nabasag na mga pinggan. Katahimikan lang ang sandaling yon, pero parang yun ang pinakamasakit para kay Ella. At pagkatapos, hindi niya na mapigilan ang luha. Tahimik na pumatak ang mga luha ni Ella. Siguro, dahan-dahan niyang sinabi, kailangan na nating tanggapin na hindi lahat ng nasisira dapat ayusin. Minsan dapat pakawalan na lang. Sinubukan natin. Alam mong sinubukan natin. At sa isang iglap, nagdesisyon sila. Walang galit, walang bangayan, isang tahimik na pagsuko na lang. Tuluyan na lang silang naghiwalay. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang malabong alaala. Nag-impake si Ella habang nasa bahay ng kanyang ate Ana ang mga bata. Saan kayo titira ng mga bata? Tanong ni Liam isang gabi. Napagkasunduan na nilang bumukod. Pumayag si Liam na sa kanyang mga bata. Pangit din naman kasi na palagi nga silang nagsisigawan at nag-aaway. Mas mabuting maghiwalay na sila kaysa ganoong klaseng tahanan ang ibigay nila sa kanilang mga anak. May bakanting apartment daw ang bayaw ko, sagot ni Ella. Isang palapag lang muna kina ate, maghahanap ako ng trabaho. Tutulong daw sila sa pagbabantay sa mga bata kapag nasa trabaho na ako. Nandun din ang mga pinsan ng mga anak natin. Tumango si Liam. Mabuti yan. Magpapadala ako ng pera. Saka sa akin kapag weekend sa mga bata. Tumango lang si Ella. Pilit nilununok ang mga salitang hindi niya masabi. Gusto niyang magpasalamat pero parang ang bigat-bigkasin. Magpaalam kayo kay Papa ninyo. Malumanay na sabi ni Ella. Lumuhod si Liam sa harap ng mga bata. Makikita ko kayo agad bawat weekend, pangako. Hinalikan nito ang dalawa saka tumayo at tumingin kay Ella. Ingat ka, sabi ni Liam at pulang-pulang mga mata. Alagaan mo lang mabuti ang mga bata. Ingat ka rin, sagot ni Ella. Walang yakapan, walang huling halik. Isang tahimik na pamamaalam lang mula sa dalawang taong minsang naniwala sa habang buhay. Pero para na lang naging mga estranghero sa isa't isa. Dahan-dahang nasanay si Ella sa bago niyang buhay, maging ang mga anak nila, unti-unti na rin naiintindihan ang setup ng conventional family nang mayroon sila. Maliit ang apartment pero maayos. Hindi sinisingil ng bayaw niya ng upa, kundi kuryente at tubig na lang. Nag-apply siya sa isang call center sa malapit at nagtatrabaho ng gabi. Sa umaga, natutulog siya habang binabantayan ni Ate Ana ang mga bata. Ayaw niya sanang humingi ng tulong. Sa loob ng maraming taon, kinain siya ng pride. Pero ngayon, hubad na sa lahat. Wala siyang pagpipilian. Nagkapamilya ka, hindi dahil mali ka. Ani Ate Ana isang gabi. Minsan kahit mahal mo, hindi sapat. Pero hindi ibig sabihin nun natalo ka na. Doon na umiyak si Ella. Talagang napagod na lang siya. Napatunayan niya namang hindi nang bababae si Liam, pero napagod na lang talaga siya sa ugali ng kanyang asawa
at sa pagbabago ng pagsasama nilang dalawa. Sa unang taon, nag-uusap lang sila ni Liam sa cellphone na puro tungkol sa mga bata. Pupunta ako ng 3 p.m. para kunin ng mga bata, sabi sa kanya ni Liam. Sumagot naman si Ella. Sige, wag mo kalimutan ang gamot ni Hailey. Alam ni ate na kukunin mo ng mga bata, nasa trabaho pa ako. Nagpadala ako ng 20k pang school nila sa ibang gastusin. Ikaw nang bahala sa kalahati, i-check mo na lang. Walang mahahabang usapan, updates lang na parang hindi sila mag-asawa dati at tanging co-parenting na lang. 7 taon ang lumipas, lumaki ng mga bata. Marami na rin ang mga naging pagbabago. Uy, si Liam may bago na siya kinakasama. Live-in yata. Balita ng kanyang ate isang araw. Nakasalubong namin ang asawa ko sa grocery kanina. Bahagyang natigilan si Ella at mahigpit na hinawakan ng peanut butter sa kamay. May pasok pa siya sa trabaho na hindi niya gusto dahil sa toxic na workplace, tapos ganoong balita pang bungad. Sabi na lang ni Ella. Buti naman, pero hindi rin naman magtatagal yon. Walang magtatagal sa ugali ni Liam. Ako lang ang nakapagtiyaga. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Walang matinding sakit, walang pusong parang nawasak. Wala lang, parang tinapik lang sa isang peklat, tinitingnan kung dapat bang masaktan. Nakabangon na si Liam. Ayos lang naman. Pinagkasunduan nila yon. Walang pagtataksil, walang kasinungalingan. Naghiwalay na naman sila. Pero bakit parang may kulang pa rin? Nakatulala si Ella sa harap ng kanyang screen habang umuugong ang mapuputing ilaw sa kisame. Kumukurap ang mga cell sa spreadsheet pero wala na siyang maintindihan. Latang-lata na si Ella. Paulit-ulit na umuugong sa isip niya ang boses ng kanyang boss mula kanina. Ella, ilang beses ko bang kailangang sabihin? Dapat na isubmit ng report mo bago magtanghalian. Nahihila mo pa ba ang buong team? Sabi sa kanya ng boss niya na wala ng buhok sa ulo. Napalunok sa Ella, halos pabulong ang sagot. Pasensya na po sir, may mga kailangang ayusin sa data. Lagi ka may dahilan. Kung hindi mo kayang sabay ng pace, baka hindi itong trabaho para sa'yo. Parang sampalang dating ng mga salita. Tumango na lang siya at hindi na sumagot. Ngayong gabi, nanginginig pa rin ang mga daliri niya habang nagtatype. Hindi niya mahal ang trabahong yon. Hindi yon ang pinangarap niya noong magtapos siya ng marketing degree. Pero sapat ang kita para sa matrikula ni Hailey at Kalel, pagkain at ang mga bayarin sa apartment. May sustento si Liam pero hindi siya umaasa ron. Hindi na yun tungkol sa pangarap. Tumatagal na lang siya para mabuhay. Huminga siya ng malalim. Tinignan niya ang maliit na larawan sa monitor. Si Kalel na nakatoga ng high school at si Hailey na masayang nakangiti. Yun na lang ang kanyang nagiging lakas. Ilang taon nang lumipas at nakalampas din sila sa lahat ng hamon ng buhay. Nagtapos si Kalel ng kolehiyo, summa cum laude pa. Si Hailey naman ay nasa 2nd taon ng kursong psychology. Sa kabila ng lahat ng sakit at puyat, napalaki nila ni Liam ang 2 mabubuting anak. Magkasama man o hindi. Anak, sobrang saya ko. Nakagraduate ka na. Magkakaroon na ako ng CPA. Nakangiting sabi ni Ella at niyakap ng mahigpit ang kanyang panganay. Tumawa naman ito. Mag-e-exam pa ma. Pero wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong magiging CPA ako. Nandoon din si Liam at niyakap ang mga anak. Hinayaan niya na lang muna. Dahil summa cum laude, pinilit talaga ni Ella na makapaghanda. Inayos niya ang mga cupcake sa mesa. Nandoon na rin ang ibang bisita. Maya-maya dumating na si Liam. Inaasahan na yun ni Ella. Gusto ng mga anak nilang nandoon pareho ang mga magulang, pero hindi inasahan ni Ella kung gaano kabilis na muling sisiklab ang lamig sa pagitan nila. So, ikaw palang bumili ng bagong laptop ni Hailey? Tanong ni Liam at sinundan siya sa buffet table. Nagbigay na ako ng pera para dun Hindi ba pwedeng galing sa pera ko? O kailangan mo ng resibo para maniwala ka? Ginastos na Hailey sa ibang bagay ang sustento mo. Hinayaan ko na lang dahil hindi naman sa masama ginastos. Nag-enroll lang siya sa summer class. Sagot ni Ella, naiinis na kinakausap siya ng dati niyang asawa. Sumimangot si Liam. Wala na nga tayong relasyon, pero ang hirap mong kausapin. Parang ikaw lang ang nagsakripisyo. Naniga si Ella. Ikaw kaya? Nakipisan ka nga sa babae mo na ni hindi mo pinakasalan, tapos ngayon nagmamagaling ka pa sa pagpapalaki ng anak? Sa akin lumaki ang mga bata. Nagsusustento ka pero hanggang doon lang.
Nung mga bata pa sila, sa'yo lang sila kapag weekends. Pero nang nagkaroon ka ulit ng bagong babae, pera na lang ang inaabot mo, di ba? Pasalamat lang at hindi mo damdamin yung mga anak mo. Hindi naman ako naging masamang ama. Bulalas pa ni Liam. Hindi ka nga masama, pero naging madamot ka sa oras, sa efforts. Tumahimik silang dalawa. Kapwa hinga lang hininga. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang tawa ni Kalel. Mahinang bumulong si Liam. Mga 5 taon na rin akong walang kasama sa bahay. Ilang beses lang ako sumubok. Ayoko na ulit. Tama ka. Walang nagtatagal sa ugali ko. Ikaw lang. Single na rin ako ngayon. Kung interesado kang malaman. Ikaw, kumusta ka ngayon ng bagong boyfriend mo? Hiwalay na kayo? Naging manliligaw ko lang yon. Saka, pakialam mo ba? Tumaas ang kilay ni Ella. At isa pa, wala akong pakialam kung single ka. Kahit tumanda kang mag-isa, wala akong pakialam. Diyan ka na nga. Pero sa loob-loob ni Ella, mayroon naman talaga siyang pakialam. Lumipas ang 1 taon, naging CPA ang anak niya at nagkaroon ng trabaho. Pinatigil na rin siya ni Kalel magtrabaho. Ito na rin ang nangakong magpapaaral sa kapatid. Kaya naman, lahat ng gusto ni Ella, binibigay ni Kalel. Sunod na sunod ang mga inuumot niya sa kanyang anak. Sinusulit niya na habang hindi pa ito nag-aasawa. Ano ba naman tong washing machine mo, ma? Panahon pa yata ito ni Lapu-Lapu. Saad ni Kalel habang inaalog ang washing machine. Kinontra niya naman agad ang sinabi nito. Okay pa yan? Ano ka ba? Kaya pa yan? Umiiling si Kalel at napairap. Ewan ko sa'yo, ma. Tara na sa mall, bibili tayo ng bagong washing machine mo. Bili ka na rin po ng ibang gusto mong gamit sa bahay. Napangiti naman agad si Ella. Tuwang-tuwa siyang mamili. Binili siya ni Kalel ng automatic washing machine para hindi na siya mahirapan. Manghang-mangha pa nga siya nung una. Makalipas ng 2 linggo, nakatitig si Ella sa bagong washing machine na para bang yon ang tropeyo ng kanyang buhay. Ma! Tawag ni Hailey mula sa pagkainan, hawak ang cellphone. Hulaan mo po, nanalo ka po sa raffle sa mall. Ha? Napakunot noo si Ella. Anong nanalo? Staycation po sa beach resort. 1 month. All expenses paid. Kasi bumili ka ng washing machine. Nilagay po yata ni Kuya ang pangalan mo sa app. Nakangiting sabi pa ni Hailey. Natawa si Ella. Parang banyaga sa kanya ang tunog ng sariling halakhak. Totoo ba to? Hindi ba scam? Hindi ma. Legit. May confirmation email pa oh. Tingnan mo. Nanginig ang kamay ni Ella habang hawak ang paper voucher. Matagal na siyang hindi nakakapagbakasyon, mahigit 10 taon na. Kaya naman pinaghandaan niyang bakasyon na yon. Bumili siya ng maraming pang-swimming. Pumasok si Ella sa loob ng lobby ng resort, dalang maleta at nakaprint na voucher sa bag. Nilapitan yung front desk. Stella Marie Marcelo, raffle winner. Ngumiti ang receptionist. Opo ma'am, share po kayo ni Mr. Liam Marcelo ng villa. Naglaho ang ngiti ni Ella. Anong sabi mo? Ella? Pagharap niya, nandoon si Liam sa may pintuan, may dalang duffel bag. Nagkatitigan silang dalawa at parehong nagulat. Anong ginagawa mo dito? Tanong agad ni Ella. Nanalo ng raffle dahil kay Kalel. Dahan-dahan itong sagot. Ganon din ako, ani Ella at madiin ang boses. Couple entry po kasi ang raffle. Sabat ng receptionist. Mukhang isinama po ng mga anak niyang pangalan yung dalawa. Hindi pwede to, mariing sabi ni Ella. Wala bang ibang villa? Magbabayad ako, magwi-withdraw lang. Umiling naman ito. Fully booked po ma'am. No refund? Tanong ni Liam. Umiling ang receptionist na may ngiting pangunawa. No cancellations for raffle bookings po. Napabuntong hininga si Ella at pinisil ang ilong. Ayos. Ang galing. Tahimik silang naglakad patungo sa villa, magkatabi ngunit parang magkalayo ang mundo. Napakaganda ng villa pero mabigat nga lang dahil kasama niya si Liam. Sa halip na makapagpahinga, parang mas talo siyang makaramdam ng stress. Inilapag ni Ella ang kanyang maleta sa kama sa dulong bahagi ng kwarto. Si Liam nakatayo sa balkonahe habang nakatitig sa alon na para bang may utang yun rito. So, ito na yon? Wika ni Ella. Sa kama ako, doon ka sa sofa.
Napalingon agad sa kanya si Liam. Ano sa sofa? Alam mo namang matangkad ako, tapos dyan mo ako papahigain. Hiwalay na tayo. Nilagay niya sa cabinet ang mga damit. Isang buwan tayo dito at ayaw kong makitang pagmumukha mo sa kama sa loob ng isang buwan. Ako rin naman, pero hindi ko naisip na patulugin ka sa couch. Katwiran pa ni Liam. Saka magtatabi lang naman, para namang may gagawin ako sa'yo. Saka ano na lang ba kung may mangyari man ulit? Nagawa na naman natin dati. Nakadalawa pa nga, di ba? Binato niya ito ng unan. Manahimik ka nga. Itutulak talaga kita dyan. Natawa na lang si Liam. Ganon ang naging takbo ng mga araw nila. Mga pang-aasar imbes na mga kalmadong pag-uusap. Katahimikan imbes na paghilo. Hiwalay sila kung kumain. Maaga siya nag-aalmusal. Huli naman itong darating at kakain ng tahimik. Minsan, matatagpuan ni Ella ang basang tuwalya nito sa sahig ng banyo at pipigilan ang sarili sa galit. Sa ibang araw, mahuhuli niya si Liam na inaayos muli ang mga pagkain sa ref at mapapailing ito na parang muli niyang ginugulo ang buhay nito. Huwag po kayong magpatayan dyan Pustahan kami ni Kuya kung sino ang unang bibigay. Natatawag sabi ni Hailey sa kabilang linya. Napailing si Ella. Anong nakakatawa? Anak, sabihin mo dyan sa kuya mo, ikuha ng sariling bili itong walang hiyang pangit na to. Naiirita talaga ako sa pagmumukha at ugali. Nagsalita naman si Kalel. Mama, mahal po ang stay nyo dyan. Mahal po ang mga bili dyan, halos nasa kalahating milyon na. Kaya sulitin nyo pong raffle, sayang naman. Kaysa mag-away po kayo ni Papa, mamasyal na lang po kayo. Mag-usap, saka magmahalan. Kung kaya, gawa na rin po kayo ng baby. Baka makahabol pa. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Mas lalo siyang ng problema. Hindi na bago sa kanya yon. Palagi silang inaasar ng mga anak nila na magkabalikan. Kinahaponan, napanood nilang pareho ang isang pelikula mula sa magkaibang sofa. Sa gitna ng palabas, may isang sobrang kalokohang biro. Naalala nila sa karakter ang panganay nilang anak. Kalel na kalel yan Natatawang sambit ni Liam. Mahinang tumawa si Ella. Oo nga, ganyan din ang tawa ng anak natin. Sa sandaling yon, hindi sila dating mag-asawa. Magulang lang sila na sabay lumaban at may alaala pa ng pagtawa. Habang naguhugas ng plato si Liam, bigla itong nagsalita. Akala ko galit ka pa rin. Mabagal na pinunasan ni Ella ang isang pinggan. Akala ko naman, wala kang pakialam kahit galit ako. Kinabukasan, naabutan ni Liam si Ella sa kusina na naghihiwa ng gulay. Hapunan? Tanong nito. Nagluluto ako. Sabay silang kumilos. Si Liam ang nagpisa ng patatas, si Ella naman ang nagsaing at naghalo ng ulam. Sa unang pagkakataon, gumalaw sila na para mag-asawa ulit na nagtutulungan sa lahat ng bagay. Nagkakabanggaan ang mga kamay nila, nagkakatinginan, pero walang umiiwas. Naalala mo yung unang apartment natin? Tanong ni Ella. Halos isang buwan tayong sunog palagi ang kanin kasi hindi ako nagsasaing. Wala pa naman tayong rice cooker nun. Ikaw din ang magaling sa pagluluto, Liam. Tumawa si Liam. Naalala ko yun, kaya ako nang palaging nagluluto. Pero nung maiwan ka sa bahay para alagaan ng mga bata, natuto ka na rin pagtagal. Napatingin si Ella sa kumukulong nilaga. Akala ko noon sapat na yung pagmamahal para mapadali ang lahat. Hindi agad sumagot si Liam. Maya-maya'y mahina itong nagsalita. Akala ko kung magsusumika pa ako, aayos din. Hindi ko napansin na unti-unti na akong nawawala. Nagtagpo ang mga mata nila. May hindi binigkas pero alam ni Ella na nararamdaman nila pareho ang panghihinayang, pag-unawa at marahil kaunting lambing na mayroon sila noon. Nasa labas sila pagkatapos kumain habang nakaharap sa dagat. Walang alak, walang cellphone. Tanging hangin ng gabi at tunog ng alon lang ang kasama nilang dalawa. Akala ko, ako lang ang nasaktan. Ani Ella at niyakap ang sarili. Nilagyan naman siya ng kumot ni Liam sa mga balikat. Hindi lang ikaw. Nasaktan din naman ako nung naghiwalay tayo. Akala ko pinalitan mo ako agad. Parang wala akong halaga. Hindi kita pinalitan. Mahinang tugon nito. Sinubukan ko lang kalimutan kung gaano kita namimiss. Hindi rin naman ako nagtagumpay. Bumuga lang ng hangin sa Ella. Siguro, pareho lang tayong pagod at basag. Tumango si Liam. Hanggang ngayon,
Pero iba ng pagkabasag natin ngayon. Ang basag, pagkadurog na nararamdaman ko para sa mga taon na nasayang na nagkahiwalay tayo. Dahil lang hindi natin piniling ayusin ang mga problema natin sa pagsasama nating dalawa. Pareho tayong duwag, pareho tayong takot at hindi sigurado sa mga ginagawa natin. Sumandal si Ella sa upuan. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang lahat. Pagmamahal, galit, pangungulila at pag-asa. Marahil hindi pa yon ang second chance, pero baka yun na ang bagong simula. Hailey, may gusto ka bang ipaliwanag kung bakit magkasama kami ng papa niyo sa iisang villa? Tanong ni Ella habang kausap ito sa kabilang linya. Hindi ko pa natatanong, kaya ngayon na ako magtatanong sa inyo ni Kalel. Tumawa si Ella sa kabilang linya. Hay ma, maganda bang panahon dyan? Sagutin mo ang tanong ko. Matalim ang tono ni Ella. Narinig niyang boses ni Kalel mula sa background. Sabi ko na nga ba, mahuhuli rin tayo. Ma, malumanay na sagot ni Hailey. Nag-fill out kasi kami ni Kuya ng raffle form ng 34 na beses. Parehong address, parehong numero. Pinalitan ko pang middle initial para lang mag-iba-iba. At ginamit mo ang email ko para sa parehong entry? Bulong ni Ella. Si Kalel po ang gumawa ng ilang peking account, dagdag pa ni Hailey. Ginawa po namin yan para magkausap po kayo ng matino ni Papa. Hindi rin naman po kayo naging masaya nang maghiwalay kayo. Bahagyang natigilan si Ella. Masyadong humaba ang katahimikan. Narinig niyang huminto si Liam sa ginagawa sa kusina. Narinig din ang boses ng kanilang anak. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ella at mas mahinan ang boses. Nakita po namin, tugon ni Hailey. Tuwing Pasko, kunwari okay ka, pero hindi ka masaya. Tuwing pinag-uusapan po ang trabaho, bayarin. Kami, parang may kulang. At si Papa hindi siya ngumingiti. Yung totoong ngiti. Nakalimot na kami sa isa't isa, anak. Sagot ni Ella at pilit pinatatatag ang sarili. Nagkaroon kami ng pagkakataon, hindi lang nag-work. Nabigyan kayo ng desente at maayos na buhay, hindi ba? Binigay niyo sa amin ang pagmamahal, sabi ni Kalel. Pero nakalimutan niyo pong mahalin ang sarili niyo. Nakalimutan niyo po ang pagsasama niyo para lang po bigyan kami ng maayos na tahanan ni Hailey. Napasinghap si Ella. Ganoon nga ba talaga? Tama ba talaga ang mga anak nila? Masyado lang ba talaga sila nung nabago nang magkaroon ng mga anak, kaya hindi na nila naisip na ayusin ang kanilang pagsasama? Nang gabing yon, hindi na nila napigilan ni Liam na mag-usap tungkol sa mga sinabi ng kanilang mga anak. Halos narinig ko lahat. May hinahusaan ni Liam sa kanya. Hindi ko sinasadyang makinig. Tumingin si Ella dito. Planado nila lahat. Tumingin si Liam. Matalino yung mga bata. Iniisip nila, hindi raw tayo masaya nang maghiwalay. Hindi agad sumagot si Ella. Tinitigan niyang tasa ng tsaa. Buhay ako pero parang palagi akong lumulutang. Ikaw, masaya ka hindi ba? Nagkaroon ka nga ng iba. Pareho lang tayo, sagot ni Liam. Akala ko babalik din sa ayos lahat. Pero hindi nangyari. Kaya naghanap na lang ako ng iba. Pero tumagal ba? Palagi na lang ilang buwan. At alam mo kung bakit? Kasi hinahanap ko sa kanilang mga katangian na meron ka. Tiningnan niya si Liam. Mas tumanda na ito. Mas banayad ang mukha. Pagod pa rin pero parang mas marunong nang magpahinga. Galit na galit ako sa'yo nun. Pag-amin ni Ella. Ayaw mong mag-adjust. Ayaw mong sumabay sa pagbabago. Ganun ang ginawa ko nang magkaroon tayo ng mga anak. Kaya pakiramdam ko parang unfair. Kasi partner tayo, di ba? Dapat pareho tayo ng struggles, ng nararamdaman. Lahat ng lakas ko binigay ko sa mga bata. Wala nang natitira para sa sarili ko o para sa atin. Napakabuti mong ina, Ella, ani Liam at bakas ang senseridad sa mukha. Kung hindi ko pa nasasabi sa'yo, napakabuti mong nanay sa mga anak natin. Hanggang ngayon, tahimik silang nagkatinginan. Minahal mo ba siya? Ang naging babae mo pagkatapos ako. Nag-alinlangan si Liam pero sumagot pa rin. Hindi. Hindi tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pinabayaan ni Ella ang katahimikang lumatag. Parang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Ngayon niya lang napagtanto na mabigat pa rin pala ang lahat para sa kanya. Maya-maya, matapos nilang maghugas ng pinggan, magkatabi silang naupo sa sofa.
Medyo magkalapit pero walang gustong lumayo. Inayos ni Ella ang pagkakaupo. Bakit ka pumayag na manatili dito? Nang malaman natin ang totoo na plano lang to ng mga anak natin. Sa totoo lang, Sagot ni Liam. dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko gustong tumakas. Parang gusto kitang harapin kasi ikaw ang pinakamalaking problema ko sa buhay. Pero alam kong ikaw din ang pinakamalaking solusyon, Ella. Napabuntong hininga si Ella. Namumuo ang kanyang mga luha. Yun naman kasi ang gusto niyang marinig mula kay Liam noon, pero palagi nitong ipinagdadamot. Nag-alinlangan si Liam sa kadahan-dahang inilahad ang kamay. Nagtagpo ang kanilang mga kamay. Maingat, pamilyar at parang bumabalik sa isang bagay na dati nilang nakasanayan. Lumipas pa ang mga araw, bumalik sila sa lungsod. May kakaibang katahimikan sa loob ni Ella. Siguro'y kapayapaan yon. Nakatayo si Liam sa tabi niya sa pathwalk, naghihintay na magbago ang ilaw ng pedestrian. Ibang itsura nito ng sandaling yon. Hindi kasing pagod, hindi kasing sungit. Mas tumanda, oo, pero hindi nalupaypay. Papunta sila sa isang maliit na cafe na minsan nang narekomenda ni Kalel para silang mga batang magdadate lang katulad ng dati. Umiinom ka pa rin ba ng kape na itim? Tanong ni Ella pagpasok nila. Ngumiti si Liam at bahagyang nabigla. Nagkukunwari pa rin na gusto ko. Kasi nakakalalaking tingnan kapag black coffee lang. Natawa naman si Ella. Umorder sila ng inumin. Malawak ang mesa sa pagitan nila pero hindi yun nakakatakot. Hindi rin sila nagmamadaling punuin ng katahimikan. Hinayaan lang nila yung manatili. Namiss ko to, wika ni Liam matapos ang ilang lagok. Hindi lang tayo kundi yung ganitong version ng pagsasama natin. Yung mga kwentong walang kabuluhan sa gabi, mga panonood ng movie. Nakalimutan ko na yung pakiramdam nun. Dahan-dahang hinalo ni Ella ang kape. Marami tayong nakalimutan. Paano makinig? Paano huminto bago magsalita? Paano huwag gawing sandatang pananahimik? Yun ang mga bagay na nakalimutan natin kaya sumuko na lang tayo. Tiningnan siya ni Liam. May isang bagay akong hindi nakalimutan. Minahal kita at mahal pa rin kita. Napakurap si Ella sa biglang pag-amin at namasa ang kanyang mga mata. Hindi mo dapat sinasabi yan sa unang date. Akala ko ba ganito muna? Yumuko si Liam palapit. Hindi naman to unang date. Ito ang simula natin. Mag-asawa pa rin naman tayo, Ella. Tiningnan ni Ella si Liam. Ang lalaking minsang hindi niya matingnan ng hindi nagngingit-ngit o nalulumbay. Ngayon, ang tingin niya ay puno ng lambing at ng pag-asa. At napagtanto niyang marahil sa pagkakataong yon, hindi na nila tinatakasan ng sakit. Magkasama na nila yung hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, iminungkahi ng mga anak nila na magpa-therapy. Naisip ni Ella nag-aartihan lang yon at sayang lang ang pera. Pero pinili talaga sila, lalo na si Hailey. Ngumiti ng magiliw sa kanila si Miss Arriaga, ang therapist na narekomenda ni Kalel sa kanila. Kalmado ang boses nito na parang kay Hailey. Ito po ang una niyong session ng magkasama matapos ang isang buwang individual therapy. Kumusta ang pakiramdam niyo? Tanong nito sa kanila. Si Ella ang unang sumagot. May pag-asa at medyo natatakot, pero handa na. Tumango si Liam. Oo, ganun din ako. Sa tingin ko, hindi na namin sinusubukang ayusin ang lahat agad-agad. Gusto lang muna naming maintindihan. Ngumiti si Miss Arriaga. Magandang panimula po yan. May sinabi ka po nung nakaraang session, Mrs. Ella. Sabi ni Miss Arriaga habang binubuklat ang notes. Nabanggit mo pong pakiramdam mo ay hindi ka nakikita sa loob ng inyong pagsasama. Pwede po ba nating himayin ito ngayon habang narito sa Liam? Napalunok si Ella ngunit hinarap ang tingin nito. May mga araw na pakiramdam ko'y wallpaper lang ako. Na nandyan ako, pilit pinagsasama ang lahat, mga bata, bahay, pagkain, bayarin, pero walang nakakakita sa akin. Miss kong tanungin kung kumusta ako. Miss kong mapili. Lumambot ang mukha ni Liam. Hindi ko alam na ganun ang nararamdaman mo. Akala ko'y ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagsusumikap, sa pagbibigay, sa pagpapanatili ng mga kailangan sa bahay. Hindi ko napansin na unti-unti rin pala akong nawawala sa mundo mo. Nandyan ka nga sa bahay. Mahina pero malinaw ang boses ni Ella.
Pero hindi ko na nararamdaman kung asawa pa ba ang turing mo sa akin. At ikaw naman, Sir Liam, lumingon si Miss Arriaga sa asawa niya. Nung huling session, nabanggit mo pong madalas mong maramdaman na isa kang failure. Pwede mo po bang ibahagi yan ngayon? Huminga ng malalim si Liam. Bit-bit ko maraming hiya na hindi ko siya nabigyan ng higit pa, na hinayaan kong lamunin ako ng init ng ulo ko, na hindi ako naging ama at asawang gaya ng inaasam ni Ella. At sa tingin ko, iniiwasan ko siya kasi ayokong makita niya ang kahinaan ko. Pero nakita na pala niya. Hinawakan ni Ella ang kamay nito. Hindi ka kailanman naging kabiguan sa akin. Gusto ko lang sanang papasukin mo ako sa mundo mo para sabay nating harapin kung ano man ang pagbabago ang kinakaharap natin noon. Pagkatapos ng session, lumabas sila at naupo sa kotse ni Liam sa parking lot. Hindi pa handang umalis. Ang hirap nun, bulong ni Liam habang kinakamot ang batok. Pero maganda, tugon ni Ella, magaan din sa loob. Sa mga sumunod na linggo, dumadalo sila sa therapy tuwing Webes. Minsan mag-isa, minsan magkasama. Hindi nila minamadali ang paghilom, umiiyak sila, nagtawanan sa mga hindi inaasahang saglit. Inamin ang mga pagkukulang at sa bawat pagsasabi ng katotohanan, sa bawat paglinis ng katahimikan, muling nabuo ang mga bahagi ng sarili nilang inakala nila na nawala na magpakailanman. Katatapos lang ni Ella magtiklop ng labada, mahinang humuhuni si Ella, abala ang mga kamay nang sumilip si Liam sa pinto. Ella! Tawag nito sa kanya. Napatingin si Ella at ngumiti. Oh, may kailangan ka? Oo, sabi ni Liam habang lumalapit at iniabot ang kanyang kamay. Ikaw, saglit lang. Kumunot ang noo ni Ella sa gulat pero nainganyo rin. Inabot niya ang kamay ni Liam. Hinayaan ito ang gumabay sa paglakad nila sa pasilyo, pababa sa hagdan at palabas sa hardin sa likod ng bahay. Doon sa lilim ng punong mangga, may mesa. May 2 wine glass, simpleng hapunan ng inihaw na isda at gulay at isang kandilang kumikislap sa loob ng jar. Natigilan si Ella. Liam, alam kong hindi ito fancy na restaurant, sabi ni Liam habang kinakamot ang batok. At alam kong nagawa na natin to. Pero hindi gaya nun. Hindi noong buo na tayo. Napalunok sa Ella. Ano to? Isang pangalawang pagkakataon. Mahina nitong sambit. Inalalayan ni Liam na umupo sa Ella. Matagal ko nang iniisip to. Lahat ng pinagdaanan natin. Lahat ng nawala. Lahat ng muling natagpuan. At kung paano, kahit pagkatapos ng lahat, gumigising pa rin ako araw-araw na umaasang sapat ako para sa'yo. Hindi makapagsalita si Ella. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Bahagyang nanginig ang wine glass sa kanyang kamay. May inilabas si Liam mula sa bulsa. Isang kahon yun ng singsing. Dahan-dahan, binuksan ni Liam ang kahon. Sa loob ay isang simpleng gintong singsing na may maliit na diamante. Hindi marangya, hindi engrande pero elegante sa paraang bagay sa kanila. Hindi ko kayang bumili ng ganito noon, ani Liam. At kahit kaya ko pa, sa tingin ko hindi pa tayo handa noon. Pero ngayon, gusto kong gawin to ng tama. Pinigilan ni Ella ang pagluha. Liam, hindi ko hinihinging kalimutan mong nakaraan. Ang hinihingi ko ay tanggapin mo ang kinabukasan. Ang kinabukasan natin. Ella, papayag ka bang pakasalan akong muli? Tumawa si Ella sa gitna ng pag-iyak. Sira ulo. Oo naman. Wala nang ibang makakatiis sa ugali mo kundi ako lang. Isinuot ni Liam ang singsing sa daliri niya at bahagyang nanginginig pa ang mga kamay. Pagkatapos, yumuko at hinalikan si Ella. Hindi halik ng kabataan na sabik, kundi banayad at buo. Maya-maya, habang sumasayaw silang nakapa sa damuhan, isinandal ni Ella ang ulo sa dibdib ni Liam at ibinulong. Salamat sa hindi pagsuko. Hinigpitan ni Liam ang yakap sa kanya. Salamat sa pagbabalik. At sa hardin na tinaniman nila ng tiyaga at panahon, sumayaw sila sa ilalim ng mga bituin. Mas matanda na, may ilang peklat pero nagmamahal pa rin ng buong buo. Hindi engrande ang kasal nila pero hindi naman sobrang simple gaya ng dati.
Sobrang matuwa ang mga anak nila kaya hinatian sa gasto si Liam. Masaya si Ella na masaya ang mga anak nila para sa kanila. At kahit na naghiwalay sila ni Liam noon, lumaki pa rin ng maayos at walang hinanakit ang mga ito sa kanila. "Handa ka na ba, Ma?" tanong ni Hailey sa kanya. Napangiti siya. "Oo naman." Sa loob ng simbahan, naghihintay si Liam sa altar, suot ang malinis na barong at slacks. Si Kalel sa tabi nito bilang best man. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa bukas na pintuan, kung saan unti-unting tumutugtog ang musikang kanilang pinili. Pagpasok na Ella, parang huminto si Liam sa paghinga. Nakita niya yon, kaya mahina siyang tumawa. Hindi siya mukhang bride na may gustong patunayan. Isa siyang babaeng nabuhay, nagmahal ng buong buo, lumaban para sa sarili at muling pumiling magmahal. Simple ang seremonya, binendisyonan ng pari ang kanilang mga panata, pero ang mga salitang binitiwan ni Liam at Ella ang pumuno sa katahimikan. "Hindi ko ipinapangako magiging perpekto ako," ani Liam habang nanginginig ang boses. "Pero ipinapangako ko na magiging mapagpasensya na ako. Makikinig na rin ako sa iyo kahit gaano ka pa magbubunga nga sa akin. Hindi aalis sa mesa kahit gaano kahirap ang pag-uusap." Mahinang tumawa si Ella. "Hindi ko ipinapangako hindi ako iiyak, hindi magdududa at hindi masasaktan. Pero ipinapangako ko na magiging totoo. Pipiliin ko palagi ang pagsasama natin araw-araw." At nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi yun isang fairy tale ending kundi isa lamang pa siya na maging magkasama sila sa hirap at ginhawa. Maya-maya'y naganap ng wedding reception. Sumayaw si Ella kasama ang kanyang mga anak, ang ate niya si Anna, at ang mga pamangkin na mga dalaga at binata na. At habang lumalalim ang gabi, nakaupo silang magkatabi ni Liam sa isang bangko, nakapaa, pagod pero payapa, habang kumikislap ang mga bituin sa itaas. "Nagawa ba natin ang tama ngayon?" tanong ni Liam. Sumandal si Ella sa asawa niya. "Ginawa natin ang totoo ngayon." Hinalikan ni Liam ang kanyang noo. Ngumiti si Ella, hindi dahil perpekto ng lahat, kundi dahil pinipili pa rin nilang isa't isa. Salamat sa may kapal, nakita nila muli ang daan pabalik sa kanilang pagsasama. Itinuturo ng kwento na ang pag-ibig ay hindi laging madali o perpekto, pero maaari itong maging totoo, matatag at mapagpatawad kapag pinili natin ng may layunin. Ipinapakita ng kwento ni Ella at Liam na ang isang relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap, kapatawaran, at tapang na magsimulang muli kahit gaano kasakit ang nakaraan. Sa huli, ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang sabay sa pagharap dito at ang patuloy na pagpili sa isa't isa sa dulo ng lahat. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.